sa Africa, tapos nandun kami sa peninsula, dami-daming tao. I met so many people talaga. Tapos, ay, bakit ganyan? Ay, na sa hospital, ginaganyan ko siya. Tapos sabi, ay, wala yan, ganyan. Tapos kain siya, kain na, puro mga dugo. Gross! Ay, dito na kayo pakinggan. Oh, yes. Ay, bakit ka rin na yun, pag ka naging girl? Ito for protection daw, ito for... Excuse mo na kung Para daw ako, iwan mo na kami. Okay lang. Pre, ang katangi-tanging masasabi nating maasahan natin sa totoong balita ay ang SMNI. At sabi nga ho dito sa SMNI, aba, wala daw hong binigay na na panig si Pangulong Duterte o no comment, no reaction. O bakit ganun ang title mo, Banat Bay? No reaction pala eh. Bakit mo sinasabi na ayaw niya kay Aimee? Ha? Bakit mo sinasabing ganon? Bakit naman ganyan? Marami magagalit niya. Sasabihin na naman nila, fake news ka, ganyan-ganyan. Sandali, easy. Unya. Kikwento ko sa inyo. Atoday, ha? Ipapaliwanag natin kung bakit ganon na bakit ko nasabing sa tingin ko, ayaw ni Pangulong Duterte si Aimee Marcos. Mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo. Kasi lahat yan may konteksto eh. Ayan ho'y aking opinion. May konteksto po yan, mga kababayan. Pero para malaman ninyo, kailangan muna natin panoorin ng balita. Para mas bigyan tayo ng konteksto. Ito, pasok. Alam na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kay re-electionist Senator... Yan ang isang unang importante. Alam na po ni Pangulong Duterte. Ibig sabihin po, mali po yung sinasabi ng iba na inutusan ni Pangulong Duterte si VP Sara Duterte. Unang-una, hindi po nila ginagawa yan sa pamilya nila. Okay, yung nakikialam sa desisyon ng bawat isa sa kanila. Maging nga daw si Baste Ito, kwento lamang po sa akin ito ni Boss Dada. Maging din po si Baste at saka si VP Sara, si Pulong, hindi sila nagpapakialaman pagdating sa galaw sa politika. Kanya-kanya po sila ng desisyon kung ano ang gagawin nila. Hindi sila nagkakaroon ng family dinner at pag-uusapan, ikaw, ito tatakbuhin mo, ikaw tatakbuhin mo, hindi. Nag-a-adjust po sila. Kunwari, nag-decision si ganito na itong tatakbuhin niya. Tsaka lang mag-a-adjust yung iba. Ganon. At hindi ho yung, ikaw ito ko, hindi ganon, walang ganon. Sa katunayan, dun nga sa 2022 nga election, kung saan, hindi ho alam daw, di umano ng mga kapamilya na magba-vice president si VP Sara. Ganon ho ang dynamic ng kanilang pamilya. Yung mga nag-iimbento dyan na nagsasabi na kesyo para lang ma-shoot yung pagiging Aimee Marcos nila, na matagal ko nang sinasabi sa inyo, di ba? Merong ilang vlogger, hindi ko na lang kung papangalanan, mga talaga maka-Aimee. Noong palang simula ng administrasyon ni Bongbong Marcos, kumuha ng mga vlogger na ho yan si Aimee. Some, I'm not mentioning anyone, wala akong pinapatukuyan kung sino man, some of them, kunwari nag-slight Duterte. Pero sa totoo lang, from the very beginning, sila po ay bata ni Aimee. Marami pong ganon. Okay? Hindi ko na lang papangalanan and I don't want to cause any problem with them. Ayoko kasing isipin nila, sinisiraan ko sila. Desisyon nila yun eh. Kalayaan naman nila kung gusto nila magpakatuta kay Aimee Marcos. Walang problema sa akin yun. Nasa sa kanila na po yun. Okay? Ano naman po nila yun, trabaho lang nila. So, I understand. But the thing is, kung meron ako nakitang sa tingin ko medyo mali, pupunahin ko. Kung meron man tatamaan, pasensya na po. Hindi po ako yung tipo ng tao na kaibigan para hindi ka tamaan. Pasensya na po kayo, ha? Pero ito doon lang tayo sa katotohanan. Dahil yan po ang ine-expect ng mga Pilipino sa atin, katotohanan. Okay? Yan po ang ine-expect nila. Wag po nating bulahin, wag po natin paikutin, at higit sa lahat, wag po natin daanin sa strategy. Tapos sasabihin pa natin, si Banat Bay, minamak yung strategy ni VP Sara Duterte. Gunggong, hindi yung strategy ni VP Sara Duterte ang minamak ko. Ang minamak ko yung strategy mo. Puro ka strategy dyan.
Wala naman sinasabi si VP Sara Duterte yung strategy niya yan. O pinapahiwatig na strategy niya yan. Yan ho'y personal. Ako, suportado ko si VP Sara Duterte. Oh, walang problema talaga. Kahit 2022 nga, hindi ko nga siya kinampanyan sa unit team. Pero hanggang ngayon, suportado ko po siya. Oh, pero hindi ibig sabihin nun, lahat ng i-endorse niya ay aking pong sasamahan. Akin pong titignan at sisaya sa atin. Dahil meron naman po tayong kanya-kanyang independent na utak. Hindi naman po tayo isang para bagang kung ano sabihin, yun na kaagad. Hindi dapat ganun. Kaya nga tayo binigyan ng utak ng Diyos para ho tayo mag-isip. Kaya nga tayo binigyan ng isip para ho tayo ay talagang magdesisyon ng tama. Hindi ho basta-basta, o sige lang, okay na, ganito na, ganito na. Huwag ganun, di ba? Huwag ho tayong parang mga robot lang. No, tuloy. Amy Marcos, ano naman kaya ang naging reaksyon ng dating Pangulo sa kontrobersyal na hakbang na ito? Sige nga. Alamin ang buong detalye sa report ni Anton Cero. No comment lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ginawang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kay re-electionist Senator Amy Marcos ayon kay Hanelet Abansenya. Muling nabisita ng mag-inang Hanelet Abansenya at Kitty Duterte si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang detention facility sa International Criminal Court o ICC. Sa kanilang pagdalaw ay binahagi ni Hanelet na nananatiling matatag at maayos ang kalagayan ng dating Pangulo. Patuloy niya ang kanyang panalangin at pananalig na isang araw makakalabas din siya sa pagkakapiit. Okay na siya. Nag-pray me and iyon na siya rin. Kagawas na gudag siya. Yes. Manifest good niya. Pagdating sa posibilidad na makabalik si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas, buo ang pananalig ni Hanelet na may mas mataas na kapangyarihang kikilos para may sakatuparan ito. God will make a way. Wala silang. Yes. Kanta-kanta tayo ngayon, sabay-sabay tayo. God will make a way where there seems to be no way. Favorite ko yan, kanta ni Don Moen. Paborito yan ng aking nanay na pumanaw na po. Uy, birthday niya, April 8 Huwag niyong kakalimutan, batiin belated, ika nga. Tapos ito to, God will make a way where there seems to be no way. Yung mga sa tingin natin mukhang malabo na, ay tayo ay manalig lang. Hindi ko naman sinasabi ang solusyon ng Panginoon sagutin lahat ng ating katanungan o di kaya sagutin ng lahat ng ating panalangin. Maaring meron siyang ibang paraan ng pagsagot. But the point here, God will always make a way. But sometimes that way, hindi natin maintindihan kung ano yun. Basta ang importante, kapit tayo na God will make a way. Ang gawa ito ng tao, gawa ng tao, pero ang gawa ng Diyos hindi na kayang labanan ng tao. Yan ang magandang mensahe. Alam mo, yan ang magandang kasi sinasabi nung iba, ganyan si Hanelet, siguro ano lang yan, paano lang yan. Hindi, alam mo si Hanelet, ang balita ko devout Christian daw talaga po ito si Hanelet. At sabi nga niya, ito'y gawa ng tao, gawa ng damonyo. Alam naman po natin na nagsilbi naman po. Kasi maraming nagpupuna dyan. Ngayon, bakit nyo tinatawag ang Diyos? Dati, di ba, minumura ni Duterte ang Diyos. Yan ang hindi maintindihan ng iba. Yung pagmura ni Pangulong Duterte ng Diyos, yun po yung mga Diyos-Diyosan. Hindi po yun, kasi ang problema sa atin, yung iba, basta lang natin tinake for parang literal yung kanyang sinabi nun, di ba? Yung sinabi niyang, God, your God is stupid. Which is true. Di ba? Kasi nga, my God, sabi nga niya, my God is not, ito ang sinabi niya, pinaliwanag niya. Tapos, your God is so stupid. Hindi niya sinasabing, si God ay stupid. Ang sinasabi niya doon, your God. Kasi sometimes, marami tayong God Sa totoo lang, sa buhay natin, iba-iba ang Diyos natin. Hindi ko ibig sabihin yung Diyos na lumikha, hindi yon. Marami tayong kanya-kanyang Diyos. Minsan nga, ginodiyos natin kahit yung ating jowa. O kaya, ginodiyos natin yung ating sasakyan. O kaya, ginodiyos natin yung ating karir. Totoo. Sometimes kasi, iyon ang definition, kaya nga yun small letter gods, di ba? The gods of our life.
Yan po yung marami hong kaya nga 'di ba sinabi ng Panginoon na huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos kung hindi ako because I am a jealous God. Hindi ibig sabihin literal na kailangan ang Diyos nyo yung Diyos na sinasamba, yung nilalagyan na rebulto. Hindi yun. Hindi lang yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Marami pa tayo Diyos sa buhay natin. Kahit nga po sabi ko nga sa inyo, yung iba kahit to yung kanilang gadget, Diyos nila yan. Umaasa lang sila dyan. O di kaya yung kanilang mga asawa, ay yan lang sinasandigan nila. Minsan kahit ang pamilya, ginagawa natin Diyos. Hindi nyo ba alam? Mali ho yung sinasabi ng iba na ikaw ang number 1 sa buhay ko. Hindi ho ganun. Dapat ang natin lagi sa asawa natin, ikaw ang number 2. Bakit? Ang number 1 si Lord. Yun ang sinasabi. Kasi minsan yung iba sa atin talagang ang sinusunod na lang yung asawa natin kaysa yung Diyos natin. Minsan kasi nagko-conflict yun Oo, minsan nagko-conflict yung dalawa. Not every time. Kaya nga dapat ang talagang pinuno ng ating pamilya, ang talagang pinakasandigan or foundation of our family ay ang ating Panginoon. Yung sinasabi ni Pangulong Duterte na your God is stupid, yung pong mga sumasamba sa mali. Yung mga naninindigan na yung gusto nila, yung Diyos nila ay pinapatawad ang mga adik, pinapayagan ng mga adik. Yun ang sinasabi ni Duterte noon. Kaya nga yung mga nagliliteral, bakit kayo ngayon naggagad-gad dyan pagkatas burahin ni Duterte si God? Huwag kalokohan nun. Huwag tayong tatanga-tanga. Diba? Minsan tayo, latanga-tanga, pick upin lang natin yung literal na meaning na sinasabi ng tao na hindi natin tinitingnan ng buong konteksto. That's the context of yung sinabi ni Pangulong Duterte dati. At ito nga pong si Miss Hanelet, talagang devout Christian po ito. Kaya ang ganda na sinasabi niya dito no matter sinong pinakamataas na presidente o sinong pinakamataas na pinuno, o nagdalad sa kanyang asawa na si PRRD diyan sa dahig, merong mas mataas. Kaya nga sabi dito, ang ganda na sinabi niya even the demons acknowledge that there is Jesus Christ. Yun. Sabi doon, alam mo, ang ganda nun yan yung, alam mo na, biblical yan, that every knee shall bow. Every nation shall bow sa ating Panginoong Yesus. That's biblical. Yan po ang sinasabi dyan. Napakaganda po nun. No, tuloy. Kahit na kanino mang tao, kahit na demonyo ka, di ba? That even the demonyo is acknowledging that there is Jesus Christ. Nagpaabot din ng pasasalamat ang dating Pangulo sa kanyang mga taga-suporta, kasabay ng panawagan na ipagpatuloy ang laban. Sa mga supporters, nagpaabot siya sa pasalamat o kanang padayon daw. Ginainag yun na mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang kabalohan the word mabuhay, di ba? Mabuhay ang Pilipino. Daghang salamat dito. Kabalo siya na every time na naitaw. Samantala, alam daw niya na may mga pumupuntang tao doon. Mga Pilipino sa Netherlands kay Hanelet ang kanilang mga alalahanin hingil sa posibleng mangyaring dayaan sa darating na halalan. Ganda na mensahe ni Hanelet dito tungkol sa eleksyon. Sa Mayo 12. Ayon sa kanila, may takot silang muling maganap ang mga hindi pagkakapantay-pantay at pandaraya sa proseso ng pagboto. Gayunpaman, maring itinanggi ni Hanelet na may kakayahan silang manipulahin ang halalan, lalo na kapag ang dami ng boto para sa mga kandidatong iniendorso ni dating Pangulong Duterte ay malaki at overwhelming. Sa kabila ng mga isyong ito, naniniwala si Hanelet na hindi na ito magagapi o magagambala kapag ang boto ng bayan ay tunay at malakas. Kana galing tikas, they can only do so much. I am telling you, they can only do so much. Pag overwhelming gani ang kuan boto, dili na nila makaya. Yes, that's Dili na nila they can only do so much. Hitabo na ito una sa panahon 2016. Na magigto gyapon tikas, pero sa kadako sa diboto sa iya wala gyapon. Kaya muling hinimok ni Hanelet ang publiko na bumoto ng diretsahan sa mga kandidato ng PDP laban. Siyempre, botohan na to. Kailan naman tayo sa atong botohan, katong tinuod na tao, tinuod nga magserbisyo, PDP, palihog lang. Samantala, sa pag-endorso naman ni Vice President Sara kay Senator Amy Marcos para sa pagkasenador, sinabi ni Hanelet na alam ito ni dating Pangulong Duterte, ngunit nananatiling tikom ang kanyang bibig sa nasabing isyo.
Awareness. Okay. Awareness. Wala siya nag-comment. Sa kanyang personal na pananaw, pinili na lamang ni Hanilet na sarilinin ang kanyang saloobin ukol sa isyong ito. Wala lang to ako itago. No. Nasa sa kanya na lang daw yan. Tingnan niyo itsura ni Ma'am Hanilet ha. At nung tinanong siya about the reaction ni Pangulong Duterte. Uy, makakita. Mula dito sa... Eto. Pag-usapan na natin mga kababayan. Ha? Pag-usapan na po natin. Ha? Pag-usapan na po natin na napaka-importante. Bakit kanyo? Sige. Eto. Alam nyo, mga kababayan, ganito lang yan. For you to understand PRRD, you have to see the whole context of PRRD. Hindi lang pwede mong kunin ang kanyang konteksto kung ano yung sinabi niya ngayon. Kailangan mong tignan ng kanyang mga pinagsasabi. Not just PRRD. If you want to know a person, you have to see his or her background bago mo ma-interpret yung kanyang totoong sinasabi. Kaya nga sabi, di ba, read between the lines. O sinasabi, go beyond the words na sinasabi ng isang tao para mas maintindihan mo siya. Eto yan. Kung maaalala ninyo, nung panahon po ni Pangulong Duterte, bumabanat siya. Kasi ako dito, I was personally involved. Why involved? Kasi remember, sa ating channel po unang sinabi ni Pangulong Duterte yan. Yung kanyang patutsada at banat kay BBM during the campaign. Because that was the first time na narinig sambayanan niya. Kaya nga po nag-trending yan. Kaya I know where Duterte is coming from. Unang banat niya kay Bongbong Marcos ay yung interview natin. Nakita kong binanatan niya. Yung mga sumunod, okay, nabanat niya. Tayo po ay may mga inatinang meeting, nakasama po siya. At ganyan ang banat niya. Tuloy-tuloy po yung banat niya. Sunod-sunod yung banat niya. Okay? Until noong pong si BP Sara Duterte ay sumama na at ipinagtanggol na si BBM. That's the only time naghinay-hinay na si Pangulong Duterte ng banat kay BBM. As a matter of fact, at that time, di ba, nandun pa, tatakbo pa si Bato, supposedly presidente noon. Tapos, I think it was Vice President si Bongo noon. Something like that. Pero, umatras si Bongo dahil nga tumakbo si Inday na Vice President. At eventually, hindi na rin si Bato. Umatras na rin. The reason for that, kasi, they respect yung decision ni Sara Duterte. But all along, walang alam si Pangulong Duterte sa desisyon ni BP Sara Duterte until to the last minute na dineclare niya in public ni BP Sara Duterte. That's the time huminahon na si Pangulong Duterte sa banat niya kay Bongbong Marcos. Tumahimik na siya nun. Muli na lang siya nag-ingay nung maisog sa Davao. Noong nagsimula na unang sinabi niya, bangag ang ating presidente. Okay, bakit? Same thing nang nangyayari ngayon. Ngayon, alam naman po natin, before the ICC, ang tindi ng banat ni Pangulong Duterte sa mga Marcos. Pero this time, muli, hindi na nagsalita si Pangulong Duterte, particular kay Aimee.